Bagong number 1 ngayon sa heavyweight division na si Moses Itauma muling nagpakitang gilas sa ring. Dahil tinalo niya by TKO sa round 2 si Mike Balogan. May kartadang 21 win 16 KOs, may dalawang talo. Round 1 pa lang tumba agad si Mike Balogan. Tinamaan ng left straight mga tol, talagang magandang galawan ni Moses Itauma. Ito nga ang sinasabi na pwedeng magpatulog kay Alexandre Usyk. Pagdating ng round 2, tinamaan ng right hook si Mike Balogan. Tumba ulit mga tol, nagsabayan ng hook pero mas malakas ang patama ni Moses Itauma. Nakabangon pa ulit si Mike Balogan na tagpatuloy ang laban. Dahil sa gigil ni Mike Balogan at gustong makaganti ng solid, dito siya nagkamali ng kamada. Bumato siya ng left straight, hindi niya inabutan si Moses Itauma. Imbes na mag-reset si Mike Balogan mga tol, hinahabol niya si Moses Itauma. Kaya na-counter ito ng right hook. Talagang open ang panga. Bagsak ang inabot ni Mike Balogan at dito na natapos ang laban. Kaya 3 beses bumagsak. Number 1 na ngayon sa WBO si Moses Itauma. Mula pa 2023, lahat ng panalo nito natapos sa stoppage. Sa ngayon may bagong kartada na 12 wins 10 KOs, wala pang talo. Edad 20 pa lang ito mga tol, batang bata pa. Sa ibang banda, update kay Pacman mga tol, tuloy pa rin ang training sa LA. 2 buwan lang ang training ni Manny Pacquiao mga tol, kaya walang sasayangin na oras dito. Sa isang araw, kailangan may sapat na pahinga para handa ulit ang katawan niya sa susunod na araw. Kung dati talagang sobrang mag-training si Manny Pacquiao mga tol, dahil mabilis mag-recovery ang katawan niya noon, kabataan pa. Pero ngayon, kailangan na ng mas mahabang oras para sa susunod na araw, naka-recover na ulit ang katawan. Kaya sabi nga ni Justin Fortune na conditioning coach, sisiguraduhin na niya ngayon na hindi ma-burn out si Manny Pacquiao. Hindi masusunog ang katawan niya. Bibigyan ko kayo ng konting recap mga tol. Alam nyo ba na sinabi dati ni Justin Fortune na ayaw na niya makipagtrabaho kay Coach Freddie Roach? Kasi matapos ang laban ni Pacman kay Yordenis Ugas, sinisi si Justin Fortune dahil siya ang conditioning coach. Sinabi ni Fortune noon, I can't work with Freddie Roach anymore. He keeps blaming me. He always blames somebody else. He never takes responsibility. I was blamed for the cramps and tightness suffered by Pacquiao in the early rounds of the bout because of him being overtrained a few days before the fight night. Ayan mga tol, nagsisiyan kasi dati si Freddie Roach at Justin Fortune. Dahil imbes na magpahinga na si Manny Pacquiao noon, pinili raw ni Manny Pacquiao na tumakbo pa. Tapos bago ang laban, minasahin ang paa ni Manny Pacquiao. Kasi sabi ni Justin Fortune, 30 minutes before the fight, hindi pwedeng imasahe ang legs ng isang boksingero. Kaya daw nagresulta na nag-cramps ang paa ni Pacman. Round 3 pa lang, sinasabi na ni Pacman sa kanyang corner na nagka-cramps na ang kanyang paa. Tumigas ang paa mo? Kaya hindi yun imbentong dahilan mga tol. Totoong nangyari yun. Nagrereklamo si Pacman sa corner niya na nagka-cramps ng paa niya. Pero nakakabilib doon, kahit nag-cramps, tinapos niyang laban hanggang 12 rounds. Pero ngayon magkasama ulit si Justin Fortune at Coach Freddie Roach. Nandyan din si Buboy Fernandez mga tol. Sana walang tampuhan at alitan na nangyayari sa kampo nila para solid ang preparasyon ni Manny Pacquiao ngayon. Okay mga tol, hanggang sa muling update.